Are you ready to praise and worship this morning? Yeah. Ayan, but before that, pwede ba nating batiin ng Happy Father's Day ang lahat ng mga fathers na nandito sa church. Ayan, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan. And this time, we honor one special father. And that is Jesus. Kaya naman, we will give our best in worshiping Him. Amen? Amen. Come on, let's pray. Yes, God, we thank you for this Sunday. We welcome your presence in this place, Lord, saturating every corner, every area, oh God. Lord, today, we pray that you touch our hearts, that we may truly worship you in spirit and love, Panginoon. Lord, we just want to worship you, to honor you, to lift your name high in this place, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Come on. Here we go. Whoa, oh, oh. 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 I'm resting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Yes, God, today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, is good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you. And all my days I live for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you. And all my days I'll live. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Leaving you my fears and sorrow. Where you live me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. Today's the day, yeah. Today's the day. Today's the day. Hey. Come on, put your hands together. Sing, oh, whoa, whoa. Come on, sing this. You're turning all around. When I
I was hurting, now I'm rejoicing in the love I found, 'cause I have joy. Whoa, you took away my pain, you took away my pain. You've turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never live. So I will praise You with gladness, for You are good. Let's sing this once again. You took away my pain, you've turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never live. So I will praise You with gladness, for You are good. Oh, You have given me a joy that won't stop and will never live. So I will praise You with gladness, for You are good. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now I shout for joy. Come on, sing this. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now I shout for joy. Come on, once again. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now I shout for joy. Oh, You have given me a joy that won't stop and will never live. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never live. So I will praise You with gladness, for You are good, Lord. For You are good, Lord. For You are good, Lord. Let's clap our hands to the Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. We thank You for the joy and fulfillment we experienced this morning, Panginoon. Oh God. And now, we will continue to worship You, Lord. We will continue to lift our hearts to You. Yes, Panginoon. Come on, church. Let's continue to worship the Lord with all our hearts. Yes, God. Yes, Jesus. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who You are. It's who You are. It's who You are.
this morning, Panginoon. Oh God, Lord, you are perfect in every way, Lord. You are all we need, Panginoon. Jesus, only you can love us deeply, oh God. Only you can give us strength, Panginoon. Only you can fulfill our deepest desires, Panginoon. Lord, you are faithful, Panginoon. You are great, God, oh God. Lord, you are powerful, God. Come on, church, let's give our praises to the Lord. You are amazing, God. You are great, Father. Lord, we thank you for everything, Panginoon. We want to commit our lives to you. We want to surrender everything to you, Panginoon. Lord, touch our hearts, oh God, Lord. Jesus, we thank you for everything, Lord God. We thank you for everything, Lord Jesus. You deserve everything, oh God, Lord. And now, Lord Jesus, we pray, Panginoon, give us the wisdom to receive your word this morning, Lord. Oh God, that we may continually grow, Panginoon. Na Lord, hindi lang po namin ito maririnig or pakikinggan, oh God, kundi itatanim po namin ito sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, your word, it's not just a word, oh God. Lord, mahalaga ang salita mo, Panginoon, dahil ito ang buhay namin, Panginoon. Lord Jesus, ganun ka kahalaga sa amin, oh God. Panginoon, Lord, we thank you for everything. We thank you for this morning. We just want to honor you in this place, oh God. Jesus, we thank you for everything, Panginoon. Lahat po ng mga papuri ay sa inyo po namin tinataas sa oras na ito, oh God. You deserve everything, oh God. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Bago po tayo umupo sa ating mga upuan, let's welcome our first-timers in the house. Welcome Maria Cristina Charlene Untalan and Celestino Untalan. Come on, let's welcome them. Kung malapit po tayo sa kanila, pwede po natin silang kamayan. Na po tayong umupo. But before we welcome our preacher today, let's watch this video first. Ayan. Pwede na po tayong umupo. But before we welcome our preacher today, let's watch this. Surely we all have a vision of how we want to live. And so we set goals and take action to make sure we get one step closer to living the life we want. But would you mind asking yourself these questions? What are you building your life on? What kind of building blocks do you use? Much like buildings, life has building blocks too. 12 qualities seen in the life of Jesus that will reinforce our lives so strong that no matter what storm may come, you will not be destroyed. Yan, come on everyone. Let us all welcome our preacher for today, Miss Myra Landingin. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ni Miss Myra. And before po tayo mag-proceed sa word, can we ask all the kids? Oh, meron pong mga bata. And we will pray for them. Pag-pray po natin yung mga bata. Ayan. Tawagin muna natin po yung mga kids para maipag-pray po sila. Meron pa po, mga bata. Dito na lang po sa harap yung mga babies, yung mga bata po sa loob. Paki-assist na lang po yung mga bata dito sa harap. Halika dito, bebe.
Okay, let's pray for them. I-extend natin yung mga kamay natin sa kanila. Lord, we lift you, O God, this next generation, Panginoon, na ikaw yung magiging faithful sa salita mo even as they grow up, Lord. Prepare them, prepare their ways, Father. Lord, we lift them up. Lord, na kung ano man yung future ahead of them, we know na ikaw yung nakaplano noon. Your plans are best. Your plans are good, Panginoon. Not hindi lang, Panginoon, hindi mo lang ipapakita yung goodness mo ngayon, but Lord, to this next generation, much, much, much more greater plans ahead of them, Lord. We thank you, Lord, prepare their future, Panginoon, na ilayo mo sila from any sicknesses, palakasin mo yung bawat katawan ng mga batang to, ilayo mo sila sa kung ano mang kapahamakan as they go to school, beginning na ng school sa Monday. Lord, allow them to really enjoy their education, their first day in school, Panginoon. Lord, we thank you for them, Lord. Bless them more, protect them more. Cover them with your precious blood, Lord Jesus. In Jesus' name, amen and amen. And good morning po sa ating lahat. Ako po si Myra. Mas kilala po ako dahil sa nagtuturo din po ako sa school, Teacher Myra po. So, allow me po na mag-share sa inyo about the message for today. Hayaan niyo po ako na i-share sa inyo kung ano yung mabuting balita ng Diyos para sa atin. So, tulungan niyo din po ako para hindi po maging mahirap ang proseso na pag-share sa harap. Let's help. You help me to really give God's word. Yan. So last time, mayroon na tayong mga pinag-usapan. But before that, I believe meron tayong mga first-timer po. Yan, may mga first-timer po tayo. Sa Destiny po, naniniwala po tayo sa verse or sa Jeremiah 29:11. Bakit po kaya Jeremiah 29:11? Sabi niya dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yan, naririnig ko po yung record. May naririnig po ako sa likuran ko. Yan, nag-share din siya. Yan. Let's focus dun sa word na prosper. Yan. Intro pa lang po ito Sabi niya, prosper sa Hebrew word is shalom. Pag sinabi nating shalom, ito yung sinasabi natin na commonly translated as peace. But in the Bible, it means much more than it refers. Ang ibig sabihin ng shalom, it's a promise na ang Lord, He will give us the wholeness. Hindi lang sa side ng finances, hindi lang sa health, hindi lang sa kung ano pa yung mga dreams nyo, but it's in wholeness. So kabuuan ng pangako ng Lord sa atin. So doon tayo umaangkla mga destiny. Plans to prosper us. So now, we will be proceeding sa word. So nandun pa rin tayo sa series ng Building on Jesus, Becoming Like Him series. Yan. Sundan nyo na lang po ako. Sabi niya, we want to build. Hindi lang kung saan-saan tayo magbibuild. Hindi tayo magbibuild sa sand or something na bigla na lang magkukulaps yung pagbibuildan natin. But we will build on solid rock, on solid bedrock, a very strong foundation. Sa tingin nyo, sino po yung very solid foundation natin? Yes, si Jesus lang. Hindi yung katabi mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung trabaho mo. But only on Jesus alone. Yan, naniniwala po ba tayo doon na ang very strong foundation natin ay si Lord or si Jesus lang? Tama po ba? So are you ready to continue yung nasimulan natin
na series last time. So I believe natapos na po natin yung building faith, tapos yung building courage. Ngayon naman, ang ibibigay naman natin or ang i-share naman or maririnig natin today is about building perseverance. But before that, let's first read 1 Corinthians 3:11. Yan, 1 Corinthians 3:11. Sabi niya, the foundation that has been built in Jesus and no one can build any foundation. Pwede ka namang mag-build kung saan-saan, pero walang katulad kung magbi-build ka ng foundation mo kay Jesus. Dahil hindi ka niya pababayaan, hindi ka madidismaya. Kasi kung nag-build ka sa negosyo mo, nag-build ka sa anak mo, paglalaki yung anak mo, ay inasikasok yan maong pero natan, ubat-ubatan taklabat. Sinasagot-sagot lang pala ako nitong batang to. So, let's choose kung saan natin i-build yung ating foundation. Sabi niya dito sa another one is, saan ba natin gusto? Siyempre kay Jesus lang. Kasi siya yung pundasyon na habang buhay. Siya yung habang buhay na magiging pundasyon natin. Sabi nga niya dun sa kanta kanina, na hindi ko alam kung piniplay nila or kinakanta nila kanina, maging mabuti man ako, nandyan pa rin ang Diyos. Maging masama man ako, nandyan pa rin ang Diyos. Di ba po? So, grabing pundasyon ang Diyos, si Jesus sa buhay natin. Another verse sa Bible, 1 Corinthians 3:10. Basahin po natin, but each of you must be careful how you build. Bakit kaya ilang beses na sinabi ng salita ng Diyos na dapat alam natin kung saan tayo nagpapatayo or nagbibuild ng ating foundation? Maging maingat daw tayong lahat. Kasi lahat tayo, malaki yung posibilidad, mali ang pagtayuan natin ng pundasyon natin. Pwedeng, sabi ko nga sa inyo, itayo niyo yung pundasyon niyo sa family niyo. Paano kung nagkawatak-watak kayo? Mawawala ka na rin ba sa Lord? Di ba? So dapat kay Jesus lang natin itayo yung pundasyon natin. Tama po ba? Amen po ba? Especially ngayon, Father's Day. Wag niyo di masyadong itayo yung pundasyon niyo sa tatay. Kasi madalas or minsan madidismaya tayo sa tatay natin. Pero ino-honor pa rin natin ang mga tatay natin. Kasi araw nila ngayon. Tama po ba? Yan, amen. Yan nasa introduction pa rin po tayo. Yan, di ba po tayo nakaka-move on sa introduction? So we talk about building blocks. Last time, sabi ko nga, building faith, building courage. Ngayon, building perseverance. So, part 1 pa lang po itong isi-share ko sa inyo. Itong mapapakinggan natin ngayong araw. Persevere with joy. God's purpose in your life. Or God's purpose in your pain. Ano ba yung rason bakit ka nakakaranas ng sakit? Di ba? May rason pala para bakit ako nasasaktan. May rason pala bakit may mga breakup. Tama po? So ngayon, ipi-persevere natin with joy. God's purpose in your pain. Ano ba yung purpose ng Diyos para sa atin? So ngayon po, as we forward, let's pray, let's bow our head. Lord, we lift you this service. I lift you up, these people. Father, let your word transform us. Let your word change us. Allow us to hear and to be changed by your word. Oh God, Lord, let this word, Panginoon, see the reason behind those pain na na-experience namin. Na as we go out in this building, we will persevere with joy. That we will have that perseverance and with joy every time we face pain, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang makita, ikaw ang marinig sa araw na to. Ikaw ang maitaas sa araw na to, Panginoon. Lord, we praise you. We praise you, Lord. We thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So,
Sabi ko nga po sa inyo, introduction pa lang yun. So today, paano ba or how to persevere with joy even when it hurts? Naalala niyo po ba yung mga pain nyo? Sino dito yung mga nakakaalala sa mga pain nila? Or until at this moment, you're in pain? Meron ba ditong in pain? O ako lang ang in pain? How to persevere with joy. So alalahanin nyo. But I pray na at the end of this message, yung pain na yon, maiintindihan nyo anong purpose nun. May plano ang Diyos. So sa James 1:2-4, doon po tayo iikot sa araw na to. Doon tayo lalakbay sa James 1:2-4. So let me first read the verses. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Wow, di ba? Yun pa lang, parang pwede na tayong umuwi. Kasi, not lacking anything. At the end of your journey, doon sa pain mo pala, you won't lack anything. Sinabi ba niya doon, yung part na to may malalak sa'yo, pero ito naman, sige, full na full ka. Hindi, sabi niya, you will not lack anything. Sa feeling natin, kulang yung bulsa natin, kasi magpapasukan na, magpapaaral tayo ulit, tuition fee, mga gamit-gamit. Tama po ba? Sino po yung mga parents dito na magpapaaral na, magpapapasok na, gigising na ng umaga, or maagang maaga? So, with those words, doon tayo iikot. Si James, itong letter na to, ay si James pala, bali si James ay isang kapatid or brother of Jesus. And as also respected leader. Respected leader siya of early church in Jerusalem. And this letter, itong sulat na to, ay ina-address niya sa 12 tribes of Israel who were scattered among the nation. Yung mga nakakalat na tribes of Israel. These were the Jewish believer who were dispersed. Ang tinutukoy niya dito na mga sinulatan niya na sinabihan niya na consider it pure joy ay nakakaranas ng persecution, ay nakakaranas ng poverty. Sila yung mga sinulatan ni James. Sila yung mga nakakaranas ng depression. Sila yung nakakaranas ng doubt or bumabalik na sa mundo. Sila yung mga sinulatan ni James sa verse na to. James 1:2-4. So these were men and women who had lost their homes. Nasubukan nyo na po bang nawalan ng bahay? Or wala pa sa atin? Nawalan sila ng bahay. Ano pa yung nawala sa kanila? Nawalan sila ng trabaho. Hindi sila nag-resign na, nawalan sila ng trabaho. Another one, ano pa yung nawala sa kanila? Nawala ang mahal nila sa buhay. Alam ko, a lot of us here, naka-experience na walan ng tao sa buhay natin. Namatayan. Or umalis sa buhay natin. So alam natin yung pain, tama? Kung iisipin mo yung pain na yon at sasabihin ni James sa'yo, consider it joy. Maintindihan ba natin siya? Parang mapapataas kilay ka na lang, no? Ano yun, Brad? Ano yun, Kuya James? Sabi mo, consider it joy? Nawalan ako ng mahal sa buhay. Nawalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng bahay. And then you will tell me, consider it joy? Parang, kung ikaw yun, tataas na lang yung kilay mo. Tama? So, ano ba yung purpose ni James? Bakit niya sinulat to? Sabi niya, these were men lost everything. At the end, sabi niya, all because of their faith in Jesus.
Hindi sila nawalan ng trabaho dahil late sila lagi. Hindi sila nawalan ng pamilya or ng mahal sa buhay dahil pabaya sila. Hindi. Paano sila nawalan? It's all because of their faith in Jesus. Pananampalataya nila sa Lord. Sino dito yung na-experience na kabataan na muntik-muntik na silang nawalan ng magulang because of their faith? Yung sasabihin nila, alam latan niya amin sugamit mo. Wala ka na di mag-church yo. Naka-experience kayo ng ganon? Or sino yung dito yung asawa mo na hindi pa Christian, life group ka na life group. Ay, nakakaintindi ba lahat dito ng Pangasinan? Life group ka ng life group, diyan ka na sa life group mo. Yung misis, hindi ka na nakakaluto sa bahay, life group ka ng life group. Di ba? Hindi ganun yung hindi ganun, hindi lang basta-basta. Sa kanila talagang they lost everything. So life did not make sense. Kung naiisip nyo ba, nung nandun kayo sa point ng buhay nyo, nalugmok kayo, does it make sense? Ako nung nawalan ako ng tatay, it doesn't make sense. Bakit ganun? Parang gusto ko pa siyang i-enjoy, pero bakit bigla na siyang nawala? It doesn't make sense at that moment. Pero sabi dito, trials were coming from all directions. Wow! Grabe yung experience na yun nila, di ba? From all direction. Yung nararanasan nila, coming from all direction. Hindi lang sa isang direksyon, lahat ng direksyon. Grabe yung nararanasan nilang pain. But, alam nyo bang gusto ng Lord ay yung kwentong may kwenta? Kasi alam nyo ba na yung trials na yun, that coming from all direction, magiging kwento yun na may kwenta. Gusto nyo ba yung ganon? So, ilagay natin yung foundation natin kay Jesus lang, kay Jesus, sa Lord lang. And this first church, sila yung may mga kanya-kanyang kwento. May kanya-kanya din tayong kwento. Yung sobrang daming pagsubok ng problema na dumarating. Ito, share ko lang sa inyo, SKL, share ko lang. Itong kapatid ko na to, Christian din siya. Kasi sa kanya ko nakita yung persevere with joy. Ang kapatid ko na to is stage 4 cancer. Survivor, sabihin natin. Kasi yun yung faith natin eh. Stage 4 cancer survivor. Na nakikipaglaban sa cancer for almost more than 2 years. More than 2 years na po siyang nakakapag-battle. Pero alam nyo ba, nakakatuwa lang sa kanya, every time na magpapakimo siya, bali yung chemo niya kasi oral at saka yung ini-inject sa katawan nila. So sa La Union pa po siya nagpapakimo dahil libre po doon. So, just being amazed sa lakas ng loob niya, dun sa perseverance niya, kahit pa ulit-ulit yung chemo niya. Alam niyo bang kuminsan, hindi na namin siya masamahan mag-drive pa biyahe doon. Kasama niya si asawa niya. Pero siya yung nagda-drive pa uwi after ng chemo niya. Di ba? Grabe yung perseverance niya. And nakikita mo sa kanya, meron siya yung joy. Na kung tutuusin, pwede naman niyang piliin na magmukmuk, di ba? Pero pinipili pa rin niya. Kasi ganun dapat tayo. As we persevere, we choose to have joy. Sa pain na yun, sabihin mo nang hindi lang isang araw, more than 2 years na po siyang nakikipaglaban. More than 2 years na siyang nakikipaglaban. And I really praise God sa ginagawa ng sa buhay ng kapatid kong ito. He's so good. He's so good. God is so good. So, makikita natin doon, ang daming problema, mga bagay na hindi mo inaasahan, yun, hindi namin inaasahan yun. Kasi parang ang lakas-lakas niya eh. Parang napaka-energetic niya. Alam niyo po bang, yung first time na nagkaroon siya ng butas, para doon siya, doon, yung butas na yun, gusto pa niyang mag-basketball. Gusto pa niyang mag-basketball. Pero kami na nagsabi sa kanya, hindi, wag na. Tama na. Kasi meron na po ulit siyang isang butas sa kabila ng tiyan niya.
So, grabe, kung ako yun, tutuusin, kung ako binigyan na yun, parang lugmok na ako, pero grabe lang yung na-amaze lang ako sa kanya eh. Sobrang na-amaze lang ako sa kanya. Grabe ang Lord sa buhay niya. Hindi niya pinlano yon, hindi namin inasahan yon, pero dumating. Yun yung ayaw mong asahan, pero dumating. Parang yung nag-invite ka, siya lang yung bisita na ayaw mong dumating, pero dumating siya. Di ba? Parang siya lang yung ayaw mo na dumating, pero dumating. Siya si pain. Siya si pagsubok sa buhay. Darating at darating siya kahit gusto mo man o ayaw mo man, darating siya. So balik tayo doon. Now imagine you are the one sa early Christian being scattered around across the Roman Empire. Wala kang bahay, wala kang trabaho, wala ka sa comfort zone mo. Alam natin yung comfort zone, di ba? Yung relax ka lang, magagawa mo kahit ano. Pero tinanggal ka ng Lord doon. Maybe carrying the trauma of persecution. Tapos may na-receive kang letter. Ito na yung letter ni James. Galing kay James. At ine-expect mo, encourage ako ni Kuya James. Pero ito yung natanggap nila. Ito yung natanggap nila. Sabi niya, Brad, sis, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Yung LG leader mo, yung life group leader mo, in-invite ka. Tara sis, labas tayo. Tara bro, labas tayo. Akala mo encourage kasi lugmok na lugmok ka. Pero sinabi niya, uy sis, consider it pure joy. Blessed na blessed ka kasi nakaka-experience ka ng ganyan. Di ba parang, talaga ba? Talaga ba? Blessed, ano yun? Pure joy ba yun? Sabi niya, kaya ko bang magkaroon ng pure joy doon? Sabi niya, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Matindi lang, di ba? Parang nakakashock. Nagjo-joke ka ba, Kuya James? O bro, nagjo-joke ka ba, Kuya? O sir, nagjo-joke ka ba? He was not being insensitive. Hindi siya insensitive. Hindi siya insensitive, hindi siya nagbibiro. Hindi rin siya manhid sa pinagdadaanan natin or pinagdadaanan nung kausap niya that time. Alam niyo kung ano po yun? Ito yung something deeper na kailangan nating maintindihan. Pakinggan nating maigi kasi alam ko lahat tayo, hindi man ngayon, pero dadaan at dadaan tayo sa trial, sa pagsubok. Gusto man, sabi ko nga sa inyo, gustuhin niyo man o ayaw, parang ilak nyo man yung sarili nyo na hindi para magkaroon ng pagsubok. Basahin nyo man ang buong Bible. Darating ang pagsubok sa buhay natin. Yung trials na yan. Sabi niya, trials are not the end of your story. They may actually be the start of your transformation. Lahat tayo na correct, tama. Lahat tayo na disiplina, tama po ba? Hindi man ng leader natin, ng pastor natin, ng magulang natin. Pero nabago ka ba? Pero may mga times matigas yung ulo natin, pero ang pinaka-purpose nung battle na yon, nung trial na yon, is for us to be transformed. That's the purpose, for us to be transformed. He was pointing us to a deeper truth. God is working through everything we want to escape. Gusto mong mag-escape sa work mo kasi masyadong toxic, inilagay kang ng Lord dyan. Di ba pinag-pray mo nga yan? Professionals, nakaka-relate? Lord, gusto ko magkaroon ng work kahit ano gagawin ko. Sabi mo nga sa interview, kayang-kaya mong gawin lahat. Pero nung nagkaroon lang ng toxic na ka-work, magre-resign na ata ako. Maliit yung sweldo. Magre-resign na ata ako. Naalala mo ba yung prayer mo? Parang i-remind mo yung sarili mo, naalala mo ba yung prayer mo? Kahit anong trabaho, Lord, ibigay mo. Gusto kong magkatrabaho. Di ba? So kahit gusto mo mag-escape, hindi ka makaka-escape. Kasi hindi sinayang ng Lord kung bakit toxic ang mga katrabaho mo, bakit ganyan ang family mo, bakit heartbroken ka ngayon.
Kasi may plano ang Lord. Lahat ng sakit na pinagdaraanan mo, meron siyang gustong itanim sa pinakaloob mo na huhubog sa'yo. Huhubog sa ugali mo, huhubog sa spiritual maturity mo. That's the very thing na pinaka-importante. Every time na hinuhubog ka ni Lord, masaya ba? Hindi. Hindi masaya. Pero it's a decision for you to have joy. Alam niyo ba yun? Na ang joy hindi feelings. Di ba sabi niya sa, anong palabas na yon yung movie? Si joy, si sadness, si anger. Ano na yon? Oh, Inside Out. Hindi basta-basta feeling lang si joy. Pinipili siya. Hindi siya yung, okay, sad ako ngayon. Okay, joyful ako ngayon. Hindi. Piliin mo lang dapat araw-araw si Joy. 'Di ba, Carlin Joy? Piliin nyo naman si Carlin Joy. 'Di ba? Dapat ikaw yung pipili. Pipiliin mo dapat na bawat problema mo, bawat pagsubok, you persevere, tuloy-tuloy lang. Piliin mo na magkaroon ng joy. Amen po ba? Amen. Amen. Yun, introduction pa rin po. Charis lang. Hindi po. So now, paano ba natin magagawa yun? Paano po ba yun gagawin, Teacher Mai? May ano ba, may sikreto bang kailangan gawin? Hindi. Hindi. Siyempre meron. Sabi niya, let's go through the word. Yan. Siyempre ang salita ng Lord ang kailangan nating basahin, magbasa tayo. Sabi niya, in our pain, in our process, in our faith, we need God's word. Sabi nga niya dito, paano ba mag-persevere sa joy even when it hurts? Sabi, parang may kantang ganun, ano? Even when it hurts. Even when it hurts, persevere with joy. Sabi niya sa James, ito pala yung first point. Yan, yung pinakaantay nyo. 3 points lang po ito. 3 points lang. Sabi niya, how to persevere with joy even when it hurts. Number 1, the right response. Respond with joy. Respond with joy. Consider it pure joy. Sabi niya dito, ang ibig sabihin ng consider is from a Greek word, hegiomai, meaning to think, to regard, to count, to lead your thoughts in a certain direction. Kumbaga manobela pala yan si Joy. Kailangan mong, kung gusto mong pumunta ng SM, dapat alam mo yung papuntang SM. Paano kung pumunta ka ng SM, ang napuntahan mo Robinson? At saka dapat alam mo kung anong SM. SM Dagupan, SM Ordaneta. Dapat ganun pala si Joy. You need to think, to regard, and to lead your thoughts in a certain direction. Patungo kay Joy. It's a mental decision, sabi ko nga sa inyo, not an emotional reaction. Hindi siya reaction, hindi siya feeling. It's a mental decision. Diba marami sa atin, kabataan ngayon, nag-struggle sila on how they control their emotion. Kasi lahat na lang, kumbaga may mga na-experience silang hindi nila ma-explain. Because of that, nadidepress sila, na-anxiety sila. Di ba? Pag konting problema lang sa kanila, hindi natin ginadjust lang yun na-experience nila. Pero ang pinupunto ko dito, sabihin na natin, dati, masaktan ka lang. Hindi mo sasabihin kaagad doon na anxiety ako, nadidepress ako, na-stress ako. Hindi. Parang ang bilis-bilis lang natin makakope up dati noon. Pero yung mga younger generation ngayon, I believe, may tinuturo sa kanila ang Lord. They need, or all of us,
we need to persevere with joy. We need to respond with joy. Kahit hindi siya ganun kadali. Kasi decision mo yun. Ikaw yun, hindi yung katabi mo ang magdi-decision para sa'yo. Oh, ma'am. Ma'am daw. Di ba, pinili niya si ma'am. Let's continue. Sabi niya, hindi naman sinasabi, ay, grabe naman, batas militar naman yan. Hindi. Sabi niya, you are not commanded to feel joy. You are commanded to lead your thoughts to the direction kung nasaan si joy. Naintindihan po? Naintindihan po natin, hindi papuntang kay Carlin Joy. Sa direction ni Joy. To consider means to intentionally choose your perspective, not passively following your feeling. Ay, ito kasi nararamdaman ko, Teacher May, eh. Nalulungkot talaga ako ngayon. Hindi po kasi naiintindihan. Parang ganun yung nila, no? Hindi nyo kasi naiintindihan. Hindi ako pinansin nung crush ko. Grabe, no? Yung mga kabataan ngayon. Crush lang talaga, pero napakaseryosong issue talaga yun. Crush lang. May mga iba, hindi nila alam paano kontrolin yung emosyon nila. Sad truth, pero napupunta sila sa suicidal. Sabi ngayon ng mga kabataan, that's the reality na kailangan matutunan natin at ipasa natin sa mga susunod na kabataan to persevere with joy, to respond with joy, not with emotion. Not with emotion. Pero si Lord ang tutulong sa atin. Alam ko hindi madali yon, pero si Lord ang gagawa at gagabay sa atin. Amen po ba? Amen. Kasi parang pinipreachan ko yung sarili ko dito. Not passively following your feelings. Sabi niya sa Greek, the word pure or pasan, it refers to the whole, complete, and mixed. Hindi halo-halo, nandyan si sadness, nandyan si joy. Hindi. Pure joy. Dapat kung nandyan si joy, wala nang nakahalo. Hindi katulad ng mga dishwashing nyo, may halo. Naluan nyo na ng tubig. Oh, hindi tumagal yung joy na dishwashing, bumaho. Ganon din sa atin. Kailangan pure joy. Kung pure joy. Sabi niya, look at the trials with not with half joy, not half complaint, half joy, half complaint. O sige, at Teacher May joy ako ng kalahati, pero wag mo naman akong pagkaitan dito sa half complaint. Na ano pa siya, naki-bargain pa siya. Hindi nga pure joy nga. Full confidence, ito naman yung pangako ng Lord sa atin. Full confidence that God is doing something good. God is doing something good. Something good. Pag sinabi ng Lord, good, hindi yun yung best natin. Much way dun sa best natin. Kaya kapag pinangakuan ka ng Lord ng good, matuwa ka, mabless ka. Kasi ahead, siguro ilang triple yung best natin dun sa good na sinasabi ng Lord sa atin. So consider it pure joy. You choose to see your trials as opportunity for you or for God to grow you. Para lumago ka. Mga kapatid, gusto ng Lord, every time na nag-undergo tayo ng trials, we grow. Hindi yung pa-backslide. Ayaw ng Lord sa atin yun. At hindi yun ang plano ng Lord para sa atin. Ang plano ng Lord sa atin is every day we choose trial and see it as opportunity na lumalago tayo sa Lord. Marami man tayong kapalpakan, nadadapa tayo. Pero pag sinabi ng Lord, you stand. Pag sinabi ni Lord na, anak, I got you. Hindi nagsisinungaling si Lord. Siya yung forever natin. Amen po ba? Amen. Si joy is not an emotion we fake. Ayan, si
Sino ba dito yung kakilala ko? Si Carlin Joy na lang ulit. Si Carlin Joy, ay ano yan, napaka-bubbly niyang batang yan. Napaka-bubbly niya. Alam mo yung lahat friends niya, hindi pala ganun, hindi napipeke ang joy. It's a decision we make. Hindi nakikita lang sa aura-aura lang yan. Kasi mapipeke natin yan. Mamaya yung katabi mo masaya, mamaya malungkot na yan. But please, bear with me. Listen dun sa sinasabi ng Lord sa atin. We should decide on it. Pagdesisyonan mo. Hindi yung pili ka ng pili. Pili ka ng pili dun sa emosyon. Hindi. Pagdesisyonan mo na si Joy kasama mo kada may tragedy, may trials, may pagsubok sa buhay mo. So, happiness is not based on circumstances, but the confidence in God's purpose. Dapat clear sa atin na may purpose ang Lord doon sa trial, doon sa pagsubok na tinatahak natin. God's purpose. Magkakaroon tayo ng, alam ko na to. Pag nadapa ako dito, tutulungan ako ng Lord. Alam ko na aakayin niya ako, tutulungan niya ako. Kasi pinapatibay niya yung faith ko. Sabihin mo nang wala kang tuition fee ngayon. Pinapatibay ng Lord yung faith mo. Hindi yung nag-aantay ka lang na mahuhulog na tuition fee, hindi. You should act on your faith. Tama po. Desisyonan mo, parang ganun din yung sa joy. Always decide to choose joy. This is not joy in pain. Hindi mo pwedeng ang paghaluin si joy at saka si pain. But joy in purpose. Si joy, kaya mo kailangan piliin kasi may purpose. Amen po ba? Next, verse John 16:33. Here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world. Sa cross pa lang, na-overcome na ng Lord. Sa cross pa lang, napagtagumpayan niya na lahat yan. Maniwala ka lang, piliin mo lang siya lagi. Huwag kang pumili ng kung sino-sino. Ang Diyos lang ang piliin mo sa buhay mo. Amen po ba? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, choose God. Amen. Romans 5:3, we can rejoice too when we run into problems and trials. Parang kung magbabasa ka ng Bible tapos may problema ka, ano ba naman to? Parang sasabihin mo, anong rejoice? Namumblema nga ako sa tuition fee. Di ba? Parang, ano ba naman to? Parang, anong sabi niyang rejoice? Marami na si Judith. Marami nang dumadating na Judith. Ano po? Sabi niya, pero, sabi ko sa inyo, God is so true to His word. God, we can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. Sa mga nag-jogging dito, sa mga nagmamarathon, hindi ka pa sasabak, di ba? Tama? Hindi ka pa sasabak ng marathon kaagad. Kailangan, a month ahead or weeks ahead, dapat nagra-run ka na, nagja-jog ka na para prepared ka. Alawan, nandun ka na sa race, mangkulat-kulat, laray go na ganam. Naintindihan niyo yon? Yung Pangasinan? Nandun ka na sa race, nandun ka na sa marathon. Aray, 3K pa lang, hindi mo na natapos. Kasi hindi na-build yung endurance mo. Ganon din tayong Kristiyano. Hindi pwedeng, Kristiyano na ako, masaya ang buhay. Hindi po totoo yun. Sabi nga nilang pagiging Kristiyano, imposible. Amen? Akala mo, strong Christians ka na kasi leader ka. Hindi. Merong time babagsak ka. Merong time madidisiplina ka. Amen? Merong time hindi mo inaasahan may problema. Hindi mo pala alam i-control ang emotion mo. Hindi mo pala alam i-control yung anger mo. Sabi niya, for we know that they help us develop endurance. Amen? Klaro po sa atin yon. And
Point two. The right perspective. Realize the refining. Ayan, pagbumold na ng Lord. Sa James 1:3, because you know that the testing of your faith produces perseverance, the word testing means to prove authenticity like refining gold. Authentic, hindi fake. Hindi yung papagpanggap ka lang na okay ako, praise the Lord. Pero pagdating mo sa bahay, hindi mo alam kung ano nang ginagawa mo sa buhay mo. Hindi mo alam, pagdating mo sa work, iba na yung ginagawa mo. Pagdating mo sa school, iba na yung ginagawa mo. We need authenticity. Dapat hindi ka fake. Kristiyano, totoong Kristiyano. May kakulangan, may kapintasan, pero alam niya sa buhay niya, totoo ang Diyos sa buhay niya. God is so authentic. God is so true. Amen? So realize the refining. Hindi ka lang pipili. Hindi ka lang magdidesisyon. Hindi mo lang i-calibrate yung utak mo na kailangan ipiliin ko ang joy. It's a decision. Magpahubog ka din. Kailangan nababago ka. God is not just watching your pain. He is working through it. May ginagawa ang Lord every time na nakakaramdam ka ng pain. Hindi lang yun. Parang sa babae nga, pag nagkaka-dysmenorrhea kami, akala namin dysmenorrhea lang yun. Hindi. Yun yung reaction ng body namin. Kung may kailangan ilabas. Tama po? So, ganun din sa atin. Hindi lang, tinitrip lang. Hindi ganun ang Lord. Hindi niya tayo tinitrip na, in pain na naman to. Nakakatuwa itong pakinggan, tignan tong batang to, parati na lang nadadapa, parati na lang nagkakamali. Hindi ganun ang Lord. Hindi siya nagtitrip. Hindi siya masaya na you are in pain, but He is working through it. Amen? May ginagawa ang Lord every time you are in pain. Huwag mo isipin na, parati na lang naman ganito, Lord eh. Hindi. Kailangan mo pagdaanan yan para ma-mold ka, para ma-develop ka. Kami ba, makakapagsalita kami dito? Hindi namin kaya. By God's grace, kakayanin namin. Amen? Kung hindi nyo lang alam yung pakiramdam na parang may matay ka na pag nag-preach ka sa harap. Amen po? So realize have the right perspective. Kaya ako may pain kasi binumold ako ng Lord para maging CEO. Kaya ako may mga toxic na ka-work kasi gagawin akong CEO ng Lord. Amen? Amen. Kaya ako nagre-review ngayon kasi magiging with honors ako. Amen, students? Amen. Realize the refining. Intindihin mo na may gagawin ang Lord sa buhay mo. Sa Hebrews, hindi po ako galit. Hebrews 12:1. Sabi niya, Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders, the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Paano ka ba tumakbo? Sinabi mo, weakness ko ang pornography. Ate, weakness ko kasi ang pornography. Pero, parati ka pa rin scroll hanggang sa biglang may mag-pop na naman dyan. Alam mo yung weakness mo. Tama? Alam mo yung weakness mo. Dapat hindi yun yung niraran mo na race. Tanggalin mo yun. Sabi niya dito, di ba? Sabi niya, let us throw off everything that hinders and the sin that is so easily entangles us. Kapatid, alam nyo kung ano yung nag-i-entangle sa inyo na kasalanan. Alam ko, sinasabi ng Lord, dito ka mahina. Dito naman, ano na yan, just keep going lang dyan. Ito, tanggalin mo na to sa buhay mo. Baka may mga relationship tayong kailangan tanggalin. Baka may mga kailangan tayong trabaho na i-give up na talaga kasi hindi yan yung para sa'yo. Amen? Doon ka sa tumakbo sa perseverance
na race na nagmamark out for you, na ginawa ng Lord para doon ka. Doon yung purpose mo. Doon ka tumakbo. Huwag dyan. Huwag kang tumakbo dyan. May intanggal ka lang ng kasalanan. Amen? Amen. Perseverance. Greek word for hypomone. Meaning patient endurance, steadfast and staying power. Ang rooted na word nung meno is to remain. And hypo, under. Ibig sabihin, remain under pressure. Tama sa work? I am willing to work under pressure. Yeah, pabida-bida ka. I am willing to work under pressure. Tinambakan ka ng grabing papeles. Ay, grabe naman dito sa trabaho na to. Eh, sabi mo nga, you are willing to work under pressure. Ganon din sa pagiging Christian natin. If you want to remain in God, you need to remain under pressure. Kasi namumold ka. Parang yung espada. Every time na sinasalang siya sa mainit na apoy at papakpakin siya na para mag-mold siya bilang espada. Ganon ka din. Hindi lang madali mag-mold. Amen po ba? Hindi po fairy tale ang pagiging Kristiyano. Sorry to tell pa sa mga VIPs natin. Pero God guarantees a great purpose para sa buhay nyo. Kaya huwag kayong madi-discourage. Ay, grabe naman palang maging Kristiyano. Punong-puno ng kaproblemahan. Hindi po. Yung problema, yung pain na yun, is in purpose. Amen? Okay. 1 Peter 6-7. 1 Peter 1:6-7. So be truly glad. There is wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while, these trials will show that your faith is genuine or genuine. It is very tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold. Yung pananampalataya natin, yung faith natin, mas importante yan sa gold. Kaya nga everyday, meron tayong battle, meron tayong pain. Pero sabi nga niya, huwag kang mangamba, piliin mo ang joy dahil ang Lord may plano sa mga yan. For you to have wholeness sa buhay mo. Amen? Just continue to persevere. Sabi nga dun sa isang nabasa ko, push some more. Diba sa mga nanganganak, ako po, hindi pa po ako naka-experience manganak. Pero nakikita ko sa kanila yung pag nasa delivery room, push! Push! Ganon din ang sinasabi ng Lord sa atin. Push, anak! Push! Lalabas na yung magandang plano ko para sa'yo. Push mo lang! Yan, lumabas na yung magandang plano ng Lord. Pero palalakihin mo pa. I-improve mo pa yung plano ng Lord na yan. Yung purpose na yan. So push some more. Pag napapagod ka na, sabihin mo, push some more. Push some more. Kaya mo pa ba? Kaya mo pa ba, girl? Or kaya mo pa ba, self? No, push some more. Amen? Amen? Alam ko lahat po kasi tayo dito, we are experiencing a lot. I believe in that. We are experiencing a lot. Ito naman yung, sabi niya, these trials will show that faith is genuine. And so when your faith remains strong through many trials, it will bring so much, or it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Instead of saying, Lord, alisin mo na tong problema. No. Sabihin mo, Lord, ano bang tinuturo mo? Lord, nakaka-experience ako ulit ng ganito. Ano po bang itinuturo niyo? Kasi hindi mo naman ma-experience yung pain na yan, yung pagsubok na yan, kung walang tinuturo ang Lord. Mayroong tinuturo, nagbibingi-bingihan ka lang. Okay? Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang magbingi-bingihan. Makinig ka sa Lord. Di ba po? So, point 3, and alam ko nang wala na akong time. The right posture, sorry po, overtime. The right posture, remain in the process. Yan. Nag-respond ka na with joy
And ano yung number 2? Na-realize mo na may refining. And the third one, remain in the process. Kasi hindi lang isang pagsubok yan, my friend. Mga kapatid, hindi lang isang pagsubok yan. Kaya, all over, gagawin mo ulit yung proseso na yan. Kaya remain in the process. Remain. O mo sasabihin, napagdaanan ko na yan, yan na naman. Ano ba yan, Lord? Lagi na lang yan, sa finances na lang lagi. Pero may tinuturo ang Lord sa'yo eh. Remain in the process. Mga kapatid, respond with joy. Remain or realize the refining, ano ba yung tinuturo. And remain in the process. Sabi niya sa James 1:2-4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Mararamdaman mo na buo ka kahit may problema ka. Ang mahirap, ang saya-saya mo nga pero basak ka sa loob. I rather choose to be in pain. Pero ramdam ko yung buo ng plano ng Lord sa buhay ko. Just merely being happy. Pero wasak ka sa loob. Amen po ba? So remain in the process. Romans 5:4, and endurance develops strength and character strengthens our confident hope of salvation. Malalaman mong mature ka na, hindi dahil sa edad, hindi dahil sa tagal mo sa church, sabi mo ng 30 years ka na sa church, hindi. Kundi dahil may pagsubok, hindi ka agad sumusuko. Alam mo na, kada pa lang ako, 1 year, VIP pa lang ako. Hindi mo malalaman na matured kang Christian, hindi dahil sa tagal, dahil worker ka, dahil leader ka, dahil pastor ka. Hindi. Kundi hindi ka agad-agad sumusuko. Nalulupaypay ka kuminsan, nag-i-stop ka kuminsan, nagpapahinga ka kuminsan, pero hindi ka sumusuko. Dapat ganun tayo. Hindi ka dapat susuko. Amen? Hindi ka basta-basta nagpapatangay. Dito ka na lang, friend. Inom-inuman na lang tayo. Milk-tea na lang tayo. Huwag na yung life group. Hindi. Dapat hindi ka basta-basta nagpapatangay. Lalong-lalo na dapat lumilinaw yung larawan ni Kristo sa buhay mo. Amen? Baka kasi nagiging blur na sa tagal. Nagsiserve ka nga sa church. Nagli-lead ka nga ng mga life group, pero nagiging malabo ng paningin mo sa Lord. Hindi. Dapat mas lalong lumilinaw. Amen? Dapat nagiging kawangis ka niya. Nagiging kawangis niya tayo. In closing, let me, before I read the last verse, God is working not just on what you do, but on who you become. Sabi ko nga sa inyo, minomold tayo ng Lord. Kasi may plano siya kung ano yung magiging ikaw. May nakalaan na para sa'yo. May nakaplano na para sa'yo. And allow God to finish His work in you. Huwag kang susuko. Remain in the process. Nabagsak ka, nadapa ka, nadisiplina ka, tayo ka agad, balik ka lang sa purpose mo. Daan ka ulit sa proseso. Huwag ka mapapagod. Always choose joy. Always choose to go back to God. Be refined with God. Magpamold ka ulit. Sabi niya sa Hebrews 12:2, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now, He is seated in the place of honor beside God's throne. Hindi niya piniling mamatay
ng mabulaklak, ng grandioso. Pinili niya ang cross para sa atin. Pinili niya ang cross para sa atin. Dahil yun yung purpose ni Jesus. Iligtas ka niya. Mapunta ka dun sa tamang purpose mo. So as we pray, can we all stand up? Can we all stand up? Just close your eyes. Alalahanin mo ano ba yung mga pain na na-experience mo. Alalahanin mo yung pinagdadaanan mo. But you choose to persevere with joy. Kasi alam mong may plano ang Lord. Kasi alam mong nababago ka sa pain na yan. Kasi alam mo, napapalapit ka doon sa grabing, grandiosong plano ng Diyos sa buhay mo. Right now, tell to God, Lord, open my heart. As we listen to the song, namnamin mo yung bawat lyrics ng kanta. Come on. Just focus your eyes, your all, unto God right now. Come on, sabihin mo, Lord, open my eyes, open my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you in this pain. I want to be transformed in this pain, Lord. Lord, I want to see you. Open my heart. Open my mind, Lord. Open my heart. Open the eyes, Lord, of my heart, Panginoon. I want to see you. I want to see you moving, transforming me in a greater purpose. Come on, sing with them. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Make it a prayer to God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, oh God. Lord, you are holy. We want to lift you up, Lord. Lord, we want to lift you up above all problems, above all pains we have, Lord. Holy, I want to Lord, we want to see you in our life, God. We want to see you move over this pain, over this sickness, over these deaths, Lord. We want to see you, God.
Come on. Sabihin mo sa Lord, ano ba yung gusto mong itaas sa Kanya. Alam ko, hindi mo kaya yung problema na yan. Alam ko, hindi mo na kayang buhatin yung pain na yan sa buhay mo. Come on, just leave it. Leave it to God. Of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I believe God is speaking to you. God is to speaking to you right now. God is speaking to you right now. Listen to Him right now, people. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Yes, oh God, Lord. We lift you up. We lift you up in this place. Lord, we thank you. We thank you for moving us, Lord, from your purpose, from this pain to our purpose, Lord. Lord, parati mo kaming samahan. Parati mo kaming samahan. Igabay mo kami, Panginoon. From our pain to our purpose, Lord. Lord, just continue to transform our life. Baguhin mo yung buhay namin. Hindi na kami, Panginoon, hindi na namin nakikita yung buhay namin kung ano yung purpose na. But now, nakita namin kung ano yung purpose namin sa buhay, Panginoon. To really persevere with joy. To build perseverance in our life, Lord, through this pain. Hindi na kami matatakot humarap sa pain because we have you, God. We have you in our life. Lord, right now, I lift this up, Lord, these people unto you. Lord, just continue to cover us with your precious blood. Na whatever implanted unto us today, whatever word na naitanim sa puso namin ngayon, sa paglabas namin sa pintuang yon, Lord, walang mananakaw ang kaaway, kundi mas lalong lalago yung salita na yon sa puso namin, Panginoon. We will allow that word to transform us every day as we go home, Lord. Lord, we thank you, Father. We praise your name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning, church. Thank you so much, Teacher Mai. Thank you so much to the Lord for giving you the life that is fully dedicated to the Lord. Thank you so much. By the way, church, I am Tess Marites Mejia. I am your exhorter for today. Okay? Alam niyo po ba, yaan sa perseverance na yan, with joy ba? Yung aking naranasan, before I was assigned here in Dagupan City, kasi many times from 1997 na napunta ako sa company ni Sir Rob, that was 1997 until 2024, ako po ay naglakbay sa kanilang mga branches. So, para mapabilis is, galing po ako ng iba't ibang branches as CLI Finance. Ngayon, 3 ang na company nila. So, CLI Finance, and then Past College, and then napunta ako sa Landmark Legacy Leasing Realty Corporation kung saan namamahala ang mga properties nila for lease. Anyway, nung napunta ako sa vegan, talagang parati akong, I am not missing any single church service kung saan ako nandoon. And then, this time, sa Friday, hindi ako tumitingin sa pitaka ko. And then, nung lalabas na ako, 25 pesos na lang ang pera ko. Sabi ko, ang layo-layo naman, malayo-layo pa yung church na pupuntahan ko.
it is 25 to 30 minutes walk. I decided to walk. Pero nag-iisip ako, mag-walk ba ako papunta doon sa church para fresh ako na darating? Para, no. Yun ang sinabi sa akin. Tapos, or mag-walk ba ako pag uuwi na ako para mabilis? Sabi is, hindi ako pwedeng walk para pag-uwi. Or sa pag-uuwi, ako ay magta-tricycle. Alam niyo kung ano sinabi sa akin ni Lord? Anak, mag-walk ka back and forth. At yung 25 pesos mo ay ibigay mo kasi may mas nangangailangan. So that is yung sa perseverance na sinasabi nila. Sabi, bakit Lord, wala akong alam niyo po ba na hindi rin ako kumain kasi wala na rin akong stock. So from Friday evening till Sunday, hindi ako kumain. Pero God prepared me. Bakit? Nalaman ko, natuto ako kung paano magkaroon ng electrolytes. O, ganito sa mga nagda-diet. Kumuha ka ng Himalayan salt, okay. And then uminom ka ng tubig. Tingnan mo, hindi ka makakaramdam ng gutom. So sa pagpunta ko sa church, back and forth, nag-take ako ng electrolytes. Alam niyo po ba? Naglakad ako 30 minutes. And 30 minutes back to the building, and I was charged. Thinking, wala akong pagkain. Ni anything, pati kape, wala akong kape. So, sobra-sobra yung kwan ni Lord sa akin. And then, so yun yung 25 pesos ako, pero si Pastor Chris, 7 pesos. So the story of 7 pesos ngayon, the story of 25 pesos. So yun, yung only electrolytes. Alam niyo po ba na, yun yung end of the story ko. Brothers and sisters, there may be times when sowing feels difficult, di ba? May mga times na ibibigay ko ba to sa church or what? Wala na akong pamasahe. Di ba? May mga ganun tayo. Pero I chose that, na maglalakad ako ng 30 minutes, 1 hour, and then binigay ko kasi baka may mas nangangailangan nung 25 pesos. So, that moment, I feel fulfilled. Kasi si God, yung nasa puso ko, I feel joyful sa puso ko na nagbigay ako ng pleasing the Lord. Okay? Let's not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. So kung hindi tayo naglo-lose heart, nandun tayo kay Lord parate. Okay, Lord, you will be the one to take care of me. Everything I entrust in you. Siya na po ang bahala sa atin. Huwag lang kayong mag-alinlangan. We chose it because we love God. We chose to give because we love God. We have this faith in our heart na God will provide everything that we need, even in the nick of time. So, just believe in God, okay? Sige po, church, let's all stand. Let us pray for our offerings. Lord, we want to thank you for the opportunity to bless and honor you once more through our finances. May our tithes and offerings be a pleasing aroma to you, and that we entrust to you all our needs. In Jesus' mighty name, amen. Yung mga walang mga envelope, please, yung kalasyaw dito, and then dito is yung sa dagupan. Please, yung mga walang envelope is get a copy of your envelope. And smile as we give. Thank you.
Hello, hello. Thank you so much. Okay, let's come to our processing questions. Ito yung processing questions natin. Number 1, which of the following spoke to you the most about how to persevere with joy and how? So, ito yung, why? Ito yung kahit na you are in pain pero you feel joyful. Diba? Okay, number 1, ayun pala. Respond with joy. Realize the refining. Yung refining is nauhubog tayo dahil doon sa nararamdaman nating pain. Okay? And then number 3 is remain in the process. And then number 2, if you or your group, LG group or life group mates are going through pain, suffering, or trials at present, pray for one another in your group. Okay, that's it, church. Thank you so much. And yung mga Happy Father's Day pala sa mga tatay, sa mga nagpapakatatay, and sa mga magiging tatay pa. Thank you so much for the joy that you are bringing to the family. Sana maging haligi talaga tayo ng ating pamilya just as the Lord is doing for us. Thank you so much and have a blessed day ahead of us. All right. Thank you so much, Tita Tess. Okay. So, before we begin po, may I invite all the fathers po na dito umupo sa harapan? Can we see all the fathers po? May I invite everyone po na mag-proceed po dito. Even all the father figures po. Okay lang yan. Huwag na kayo mahiya. Tatay kayo, di ba? Dito kayo sa harap. Ayan. Ayan, okay. Palakpakan naman natin ang ating mga tatay. Alright, ang ating nagwagapuhang mga ama. Ayan. Alright, so before we wrap up today, we have prepared something special just for all the dads and all the father figures na nandito po nakasama natin ngayon. It's a small way of saying a big thank you. So, sit back, relax, and enjoy this Father's Day tribute. This one is for you. Come on.
got a heart right then, a heart of gold. And you could say he's a man of few words. He talks a lot within, and even though I'm a little taller, I still look up to him. Build me a house in the arms of a tree. Taught me to drive and to fight and to dream. When looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Runs with defenders, doors full of things. Somehow we can fix about everything. I didn't think in you how to cry till I thought that touched you, and I even always say I love you. better can hear me loud and clear. Build me a house in the arms of a tree. Taught me to drive and to fight and to dream. When looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Build me a house in the arms of a tree. Taught me to drive and to fight and to dream. When looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Build me a house in the arms of a tree. Taught me to drive and to fight and to dream. When looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. My dad's a hero to me. My dad's a hero to me. Happy Father's Day! Alright, thank you so much, production team. Ayan. Again, happy Father's Day po. And may I invite Teacher Mai again po to please come forward, and also to our daddies po na nandito. Please come forward po. And pagpipray lang po tayo kayo po ni Teacher Mai. Huwag po kayong matakot sa akin. Hindi ko na kayo mag-exam. Sige, mag-pray natin sila. Church, i-extend natin yung kamay natin sa mga tatay. Father, we lift you up, these fathers, na maging kawangis kanila, Panginoon. As they stand as fathers sa mga anak nila, Panginoon, you will guide them, you will direct them to be a godly father. To be a father with wisdom, to be a father who really leads their family, Panginoon. Bless them in times of their troubles, Panginoon. Ikaw ang maging strength nila, ikaw ang mag-comfort sa kanila. Even cover them from anything na pwedeng mangyari sa kanila na unknown, Panginoon. Ikaw yung gumabay sa kanila, ikaw promotekta sa kanila sa kanilang mga trabaho. Even everything na hahawakan nila, everything na ginagawa nila, Panginoon, i-prosper mo yun, O God. Na maitataas yung pangalan mo sa bawat trabaho nila, sa bawat ginagawa nila, Lord. We thank you for these fathers, Lord. We're really great to have fathers like them, Lord God. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Huwag na lang po muna aalas dahil magkakaroon po muna kayo ng group photo. Okay lang po? Okay lang? Hindi masama sa loob nyo? Okay lang, sige. Ano na lang po kayo, compress na lang po. Alright. Parang
usog na lang po kayo dito sa may, ang tawag dito? Right ba? Right. Right ko. Ayan. Wala bang music dyan? Masyadong malungkot, maaraman. Music, yan. Yan ang gusto ko sa mga media. Alert. Alright, okay, thank you so much. So before we head out, again po, happy Father's Day. Meron po tayong photo booth sa likod. Para po makapag-picture po kayo together with your partners, your families, and friends po, or whatsoever. So before we head out po, quick announcement lang po. For Destiny Church Calasiao announcement, let us all come together as we gather for our on-site prayer meeting every Saturday, 5 a.m. And to strengthen our leadership po, please take note that our leadership meeting will be held on Friday, July 27, 2025 at 7 p.m. An announcement po for Destiny Church Dagupan, your week of fire, prayer and fasting po will be on June 17 to 21, 2025. And online prayer meetings po daily at 5 a.m. June 17 to 21. And on-site gathering po is will be held on June 18 to 19, 2025, 7 p.m. Location po is second floor, STS building. So note po that no life group po during Week of Fire. And ayun lang po. Thank you so much. Happy Father's Day. Ayun pala, sa mga BCC fathers po na naka-receive na po ng ating gift certificate, you may puntahan niyo po si Kuya Errol po if you want to avail na po yung gift certificate niyo na po na free haircut. So, ayun lang po. Thank you so much. Happy Father's Day. Ayun po yung photo booth po natin nandito po sa likod. Meron po, nakaabang na po ang ating camera woman. So, ayun po. I encourage po na magkaroon po kayo ng solo picture po, all the dads po. Solo picture and group photo.